Sa nangyaring motorcade, nagtagpo ang dalawang kampo, ang mga Montenegro at mga Guerrero, pinaputukan ni Miguelito ang kampo ni Tanggol, dali namang nakaiwas si Tanggol at lumaban ito, naging mainit ang kanilang labanan na humantong sa hindi inaasahang pangyayari, na ikinasawi ni David. Nagulat na lamang si Tanggol nang makita niyang nakahandusay at wala ng buhay ang kapatid niyang si David, napaluhod na lamang siya at umiyak. Inaalala ang mga panahong nasayang nila, kung kailan naging mabuti ang trate sa kanya ni David tsaka pa ito nawala, nagsisisi si Tanggol dahil wala man lang siyang nagawa para iligtas ang kapatid, naalala niya ang mga panahong buhay pa ang kapatid, kahit palagi silang nag-aaway mahal na mahal niya pa rin ito, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na ipakita sa kapatid ang pagmamahal nito. Pinuntahan ng mga pulisya ang warehouse, kasama si Rigor sa rumespunde sa pinangyarihan ng gulo, napaluhod na lamang siya sa kanyang nakita, wala nang buhay ang anak. Tinanong niya si Mando kung ano na ang nangyari sa investigasyon, agad naman siyang sinagot ni Mando. Hindi pa tukoy kung sino ang pumatay kay David pero huling nakita silang nagkatutukan ng baril ni Tanggol, pero hindi na nakapagsalita si Mando dahil galit na galit si Rigor iginigiit niyang si Tanggol ang pumatay kay David. Samantala, proud na sinabi ni Miguelito sa kanyang ama at lolo ang nagawa nito kay David. Sa ginawa ko kay David sigurado akong nanlulumo si Tanggol ngayon. Pinagyabang din niya na gagawin niya ang lahat mahatid lamang niya si Tanggol sa huli nitong hantungan. Sa isang banda, pagdating ni Tanggol sa mansion ng mga Montenegro, sinalubong sila ni Marites. Kinamusta niya si Tanggol, ngunit may dala itong masamang balita. Ibinalita ni Tanggol ang nangyari sa kapatid, hindi makapaniwala si Marites sa nangyari. Tinanong niya ang anak kung nasaan si David, nasaan ang kapatid mo. Wala na si David, nay. Gumuho ang mundo ni Marites sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa sinapit ng anak, humagulgol si Marites, sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, niyakap siya ni Tanggol, ipinangako ni Tanggol sa ina nito na hahanapin niya ang gumawa nito sa kapatid, ipaghihiganti niya ito, ipinapangako ko papatayin ko sila.